God is good. So, purihin po ang ating Panginoon Diyos sa gabi ito sapagkat ating pinagdiriwang ngayon ang may mga kaarawan. At isa na rin po ako yan. Amen. Ang aking kaarawan ay January 30. Uy! Belated! Hindi lang po kayo sa akin din. Dalawa po kami. Nakambal po ako. Ang nakambal ko po ang pangalan niya ay Mark Molina. So, bagamat kami ay malayo sa isa't isa, nag-celebrate, ay purihin pa rin ang ating Panginoon. So, hindi lang po ang pinagdiriwang natin, o pinapasalamatan natin yung may kaarawan, kapamanakan, kundi yung pagdiriwang sa mga anniversary, sa bautismo. Kaya patuloy natin purihin ang ating Panginoon. So, sabi ko dito, ang nais ko pong ibahagi sa inyo, ang pangalan ay may layunin ang Diyos sa bawat taon ng iyong buhay. Amen. So, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Pasimula mga kapatid, mga kaibigan. So, ang akin pong nais ko pong ibahagi sa inyo ay nakatuon sa kaarawan. Sabi po dito, ang kaarawan ay hindi lamang pagdiriwang ng edad, kundi ito ay pagdiriwang ng katapatan sa ating Panginoon. Kung tayo po ay nadadagdagan ng edad dahil na napaka-espesyal sa atin ito, dahil naalala natin yung kaarawan na kung kailan tayo pinanganak o pinagdiriwang yung pagtanggap natin kay Kristo bilang personal na tagapagligtas o kaarawan ng pag-iisang dibdib o kasal. Ito po pala ay napaka-espesyal sapagkat ang Diyos at tayo, sa Diyos tayo ay napaka-espesyal. Tayo yung unique na nilikha ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Kaya po, sabi ko dito, napakahalaga sa Diyos yung pagiging katapatan mo sa Kanya. Hindi yung edad, yung tanda mo, kundi yung personal na relasyon mo sa Kanya. Kung paano ito lumalago mula sa Kanya. Kaya mga kapatid, ang patunay na ang Diyos ay hindi patapos sa Kanyang ginagawa para sa atin. So bago nga po tayo ipinagbubuntis ng ating ina, sabi po doon sa Jeremiah 1 verse 5, bago pa pinagbubuntis ng iyong ina, ay kilala na kita, at bago pa lang pinapanganak, ay itinalaga na kita. So, nais kong ibahagi sa inyo ay 3 punto mga kapatid. Ang unang punto, ang iyong buhay ay isang kaloob, hindi aksidente. Napakalinaw mga kaibigan na ang ating buhay, hininga, ay hindi po ito aksidente na ibinigay ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kundi ito ay may layunin kung bakit ka naririto at nabubuhay sa mundo ito. Ang sabi ko dito, sa talata, sa awit 139 verse 13, ikaw ang lumikha ng aking kalooban. Hinabi mo, ako sa sinapupunan ng aking ina. Pinupuri kita sapagkat ako'y nilikhang kamangha-mangha. Kahanga-hanga ang iyong mga gawa at alam kong mabuti ito. So napakabuti ng ating Panginoon na dapat natin siyang pasalamatan, hindi lang mga material na bagay na ating natatanggap mula sa Kanya, kundi yung buhay na ating natatamasa mula sa Kanya. Kahit po tayo ay sobrang busy sa ating mga gawain, wag nating kalilimutan yung kaarawan kung kailan tayo pinanganak, dahil yun ay napaka-espesyal. Dahil tayo ay itinalaga
ng araw na iyon. So, pangalawang punto na nais kong ibahagi sa inyo mga kaibigan, ang bawat taon ay may bawat layunin at pagkakataon na maglingkod ka sa Diyos. So, napakalinaw sa ikalawang puntong ito po pala karawan o espesyal na ibinigay sa atin ng Diyos. Binigyan niya tayo ng pagkakataon, hindi lang magpasalamat sa Kanya, binigyan niya tayo ng pagkakataon upang maglingkod sa Kanya. Napakaganda mga kaibigan, sapagkat ito ay isang paalala sa buhay ng bawat isa sa atin na patuloy tayong huwag makalimot na maglingkod, magpagamit sa Kanyang gawain. Napakasarap mga kaibigan na ibinigay mo yung buhay mo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanyang gawain. Pero nakakalungkot na tayo ay nabubuhay na wala namang halaga, na walang pagtatapat sa ating Panginoon, wala din yung ibinigay na buhay ng Diyos para sa atin. Kaya po napakalaga na tayo ay pinapalalhanan ng Diyos na patuloy tayong maglingkod habang tayo binibigyan na ng pagkakataon sa bawat oras. So, ang karawan ay paalala ng may bagong awa ng Diyos sa bawat umaga. Ang nakaraan ay hindi hadlang sa bagong simula. So sa pagkakataon ito na ang pagkakataon ay binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin ng buhay para maglingkod sa Kanya, ay napakasarap na tayo ay lumalago, na nagbubunga sa ating pananampalataya at nakikita tayo mga kapatid na nagiging halimbawa sa mga tao nasa paligid natin. Kaya praise God mga kapatid, sapagkat sinanggap ko si Kristo bilang personal na tagapagligtas dahil ako lamang po ang nag-iisang Adventista sa aming pamilya. Dahil napakasarap pala na naglilingkod ka, nakilala mo si Kristo sa iyong buhay. Nung hindi ko po nakikilala si Kristo sa aking buhay, ako po yung tao na anak na pasaway sa magulang, nagiinom, naninigarilyo, nagsusugal. Talagang lahat ng gawain, inaamon ko pa ng inuman yung tito ko. Talaga po, hindi ko pa po kilala nun si Kristo. At hindi pa po ako marunong magbasa ng Biblia, hindi ako marunong manalangin. Pero, may nakilala ko si Kristo, doon na bago yung aking buhay. Kaya, naisip ko, na-realize ko, na ang buhay ko pala sa mundong ito, na ang buhay pala natin sa mundong ito, ay merong halaga kung ating itong binibigyan ng halaga. Na merong kadapatan sa harapan ng ating Panginoon. Kaya po, huwag niyong kalimutan na ang buhay ninyo, buhay ng bawat isa sa atin, ay merong halaga. Sapagkat ikaw at ako sa harapan ng Diyos ay merong halaga sapagkat mahal na tayo. Pangatlong punto na nais kong ibahagi sa inyo mga kaibigan, ang hinaharap natin sa bawat pagsubok ng ating buhay ay mayroong layunin ang Diyos upang makabangon tayo. Ang sabi po dito sa Isaiah 46 verse 4, hanggang sa iyong tatandaan, ako rin ay siya. At hanggang sa iyong mga uban ay dadalhin ko kayo. Ako ang lumikha at ako ang magdadala. Ako ang magbubuhat at magliligtas sa inyo. Napakaganda mga kaibigan, sapagkat hindi natin kayang iligtas yung ating sarili sapagkat ang Diyos lamang ang nakapagliligtas sa ating buhay. Napakasarap na ibigay sa Diyos yung ating sarili na siya ang magplano ng ating buhay.
at hindi tayo ang magplano ng ating buhay. Sapagkat useless ito mga kapatid kung tayo ay naayon lamang nakadepende sa ating mga sariling kagustuhan. Lagi po natin tandaan na patuloy na ang Diyos ang author ng ating buhay. Siya lagi ang nagpaplano ng ating buhay at hindi tayo. Ang kailangan natin ay isurrender ang ating sarili sa ating Panginoon. So, habang tayo ay tumatanda, hindi tayo ay yung tipo kong habang tayo ay tumatanda, patuloy nawa tayong hindi lumayo sa relasyon natin sa ating Panginoon. Bagkus tayo ay mas lalong lumapit sa ating Panginoon sapagkat ang buhay at katawan natin, ito po ay templo ng Kanyang Espiritu. Templo ng Diyos yung ating katawan, mga kapatid. Dapat natin itong alagaan, pahalagahan sapagkat tayo itong katawan natin ay pinapahalagahan ng ating Panginoon. Sa araw ng ating kaarawan bilang pagwawakas, alalahanin natin na ang Diyos ang siyang lumikha sa atin at nagbigay sa atin ng buhay. At ang bawat taon, bagong chapter ng iyong buhay ay patuloy mong ibigay sa ating Panginoon. At patuloy sa bawat pagsubok na dumarating sa iyong buhay, patuloy mo itong isurrender sa ating Panginoon. Dahil hindi natin kayang magtagumpay kung wala si Kristo sa ating buhay. Habang may buhay, may pag-asa mga kapatid, sapagkat ang Diyos ay buhay at hindi na tayo iniiwan. Kung tayo